ng Panginoon. At sumayon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili, upang may talaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Kaya ganda pong balik-balikan ang ating ebanghelyo ngayon. Tinuruan po tayo ni Jesus kung paano manalangin. Ito'y ating dinadasal, ito yung Ama namin. Pero sa kabilang banda, ang ebanghelyo nating ito, pinapakita rin kung paano niya ipinagdasal ang kanyang mga alagad. Kung paano niya ipinagdarasal hanggang ngayon ang mga sumusunod sa kanya. Mapahasa hanggang ngayon kung paano tayo pinagdarasal ni Jesus. Nais lamang naman ni Jesus na manahan tayo sa kanya at mapuspos tulad ng kanyang kagalakan. No? Ma-imbibe natin yung joy ni Jesus. Hindi lang happiness, kundi joy. Mas malalim po ito. Hindi pinapangako ni Jesus na pag tayo'y lumapit at sumunod sa Kanya, mawawala lahat ng ating problema, mawawala lahat ang ating mga inaalala. Hindi po. Ipinapaalala sa atin na He will always be with us until the end of time. No? Sasamahan niya tayo. At dahil sinasamahan tayo ni Jesus, kahit ano pa man ang dumating sa buhay natin, kahit anong hirap, nadadaanan natin ito ng may galak. Kaya natin itong matagumpayan with joy. Ganun na lamang din ang ating ipinagdiriwang ngayon, si San Isidro Labrador. Kilala siyang farmer o magsasaka. Pero dumating din siguro sa buhay niya na yung kanyang ani ay wala kahit anong pagsasaka niya, kahit anong hirap niya. Minsan sa buhay niya, wala siyang ani. Minsan lugi siya. Pero hindi siya bumigay. Hindi niya binitawan yung kanyang trabaho. Dahil mas importanteng nanahan siya kay Jesus. At dahil sa pagtahan niya kay Jesus, binibigyan siya ng galak. Binibigyan siya ng joy. Kaya yung trabaho niya, naiibsan. Kahit anong hirap, kaya niyang mapagtagumpayan. Ganon din po sa ating buhay ngayon, naway tularan natin si San Isidro Labrador.
lumapit tayo sa Panginoong Hesus para nang sa gayon makibahagi tayo sa kanyang kagalakan. Amen.